sa isang piling paaralan sa Maynila kung saan mas pinahahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa talento, isang mapanuksong kilos ang nagpabago sa lahat. Nang ituro ng direktor, na kumbinsido na nagpapatawa lang siya, ang pinakatahimik na bata sa klase at inutusan itong umakyat sa entablado. Walang sinuman ang nakakaisip kung ano ang mangyayari. Dapat sana ay isang biro, ngunit ang nangyari doon ay nagpahinto sa hininga ng lahat at wala nang sinuman ang nakatingin sa batang iyon sa parehong paraan. Iyon ang unang araw ng klase ni Elias, isang payat na bata, kayumanggi ang balat, may mahiyain na tingin at may suot na kupas na bag sa likod. Ang pantalon niya ay medyo bitin at ang sapatos niya ay halatang nagamit na ng ibang tao bago sa kanya. Dahan-dahan siyang naglalakad sa makikintab na pasilyo ng Mabuhay Academy, isang pribadong institusyon na kilala sa mayayamang pamilya at mayayabang na estudyante. Hindi siya nabibilang doon o iyon ang malinaw na ipinaparamdam ng lahat sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Ang bata ay nagmula sa isang simpleng komunidad kung saan mas marami ang butas kaysa aspalto sa kalsada at ang mga kapitbahay ay maagang natuto na hindi magtiwala sa mga pangako. Ang pagkakataong makapag-aral doon ay dumating sa pamamagitan ng isang programa ng scholarship at ang kanyang lola, ang tanging pamilya niya, ay umiyak sa kagalakan nang matanggap ang liham ng pagtanggap. Ngunit ngayon, sa harap ng napakaraming malamig na mukha at pilit ng ngiti, gusto lang ni Elias na maglaho. Dumaan siya sa reception kung saan hindi man lang tiningnan ng sekretary ang kanyang computer. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, takot na maligaw. Nang sa wakas ay makita niya ang silid 2B, huminga siya ng malalim bago pumasok. Pagbukas ng pinto, lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Katahimikan, para siyang nakagambala sa isang sagradong bagay. Siguro siya yung scholar, bulong ng isang babae sa unang hilera nang walang anumang kahihiyan. Umupo ka sa likod, pakiusap, sabi ng guro. Itinuturo nang hindi man lang tinatanong ang pangalan niya. Lumakad si Elias patungo sa huling upuan, sinusubukang hindi makabangga ng sinuman. Ang ilan ay mahinang tumawa, ang iba ay tumalikod lamang. Pamilyar na siya sa pakiramdam na iyon, ang di nakikitang bigat ng paghuhusga bago pa siya magsalita. Sa mga klase, nanatili siyang tahimik, iniiwasan ang pagtingin sa mata, isinusulat ang lahat at nagkukunwaring hindi naririnig ang mga komento, ngunit imposibleng hindi mapansin. Tingnan niyo ang sapatos niya. Nagbus kaya siya? Isipin niyo lang ang bahay niya. Iyon ay mga matatalim na salita na binibigkas ng natural. Sa break, sinubukan ni Elias na humanap ng isang mas liblib na sulok sa patio, ngunit kahit doon ay sinusundan pa rin siya ng mga tingin. Umupo siya malapit sa puno sa dulo ng damuhan. Binuksan ang snack na inihanda ng kanyang lola ng may pagmamahal, tinapay na may itlog at palamig sa lumang termos, at nanatili siyang tahimik doon, pinagmamasdan ang soccer field. Marunong ka bang tumugtog ng instrumento? Tanong ng isang malalim na boses sa likuran niya. Napalingon si Elias, nagulat. Ito ang direktor, si Direktor Reyes, isang matangkad na lalaki, may kulay abong buhok at walang dungis na suit, laging may ekspresyon ng pagiging superior. Opo, sir. Konting piano. Sagot ng bata nang hindi alam kung bakit siya nilapitan. Piano? Ang direktor ay napakunot noo na parang iyon ay isang kalokohan. Interesante. Napaka-interesante. At pagkatapos ay umalis siya, naiwan sa hangin ang isang tono na hindi maintindihan ni Elias. Nang gabing iyon, pagdating sa bahay, walang sinabi si Elias sa kanyang lola. Mas pinili niyang sabihin na payapa ang araw. Tuwang-tuwa ang lola niya sa bagong paaralan. Ayaw niya itong mag-alala. Pagkatapos ng hapunan, gaya ng dati, umupo siya sa lumang piano na nasa sulok ng kanilang munting bahay. Ang mga teklado ay naninilaw, ang ilan ay wala sa tono, ngunit nagagawa pa ring gumawa ng mahika kapag tinutugtog niya. Doon, sa masikip at tahimik na lugar na iyon, pakiramdam niya ay buo siya, ang kanyang lola ang nagturo sa kanya ng lahat.
Nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa mga bahay-pamilya at kapag may natitirang kaunting pera, bumibili siya ng mga lumang partitura sa mga lumang tindahan ng libro. Natuto siya sa pagbabasa at pakikinig at ipinasa ang pagmamahal na ito sa kanyang apo. Tumutugtog siya mula pa noong 5 taong gulang siya, hindi kailanman dahil sa obligasyon, kundi dahil iyon ang tanging paraan para maramdaman niyang malaya siya. Kinabukasan, isang kakaibang bagay ang nangyari. Inanunsyo ng guro na magkakaroon ng talent show sa panahon ng pagpupulong ng mga magulang at estudyante sa Biyernes. At ayon sa kanya, iminungkahi ng direktor na si Elias ang magbukas ng kaganapan na may pagtatanghal sa piano. Ang klase ay nagtawanan. Seryoso ba yan? Nangutya ang isang batang lalaki na nagngangalang Carlo, tagapagmana ng isang serye ng mamahaling kainan sa lungsod. Nakakatawa yan, sabi ng isang babae habang pumapalakpak ng may pang-uuyam. Sana may insurance ang piano, komento ng isa pa na nagpatawa sa lahat. Napako si Elias. Hindi niya alam kung nahihiya ba siya, natatakot o nagagalit. Sinubukan ng guro na payapain ang sitwasyon, ngunit walang saysay. Ang dapat sana ay isang imbitasyon ay naging isang pampublikong biro. Malinaw ang mensahe. Nandoon siya para magpatawa sa iba. Nang hapong iyon, pauwi, mas mabagal na naglakad si Elias kaysa karaniwan. Ang kanyang isip ay isang buhawi. Dapat ba siyang tumanggi? Sabihin na ayaw niya? Ngunit naalala niya ang kanyang lola. Ang kislap sa mga mata nito nang una siyang marinig tumugtog ng mga taon na ang nakalipas. Mayroon kang kaloob, anak, isang kaloob na walang sinuman ang makakakuha mula sa iyo, madalas nitong sabihin, at sa mga salitang ito na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip, gumawa siya ng desisyon. Kung gusto nilang tumawa, hayaan silang tumawa. Ngunit hindi siya aakyat sa entablado na nakayuko. Hindi, sa pagkakataong ito, dumating ang Biyernes na may maulap at mabigat na langit na tila sinasalamin ng panahon ang damdaming bumabalot kay Elias. Mula pa umaga, ang paaralan ay tila mas maingay kaysa karaniwan. Mga bulungan, nakatagong biro at mga tinginang tumatawid sa pasilyo ang lumalaganap. Ang ilang estudyante ay nagpaplano ng i-record ang pagtatanghal gamit ang kanilang mga cellphone. Tiyak na mayroon silang nakakatawang ipapakita sa kanilang mga kaklase. Pagkatapos, para sa kanila, ito ay isa lamang sandali ng malupit na paglilibang. Ngunit matatag na lumakad si Elias. Sa loob ay nakaramdam siya ng buhol sa tiyan, ngunit sa labas ay pinipilit niyang panatilihing nakatingin sa unahan. Ayaw na niyang manliit pa. Sa mga klase, halos hindi siya makapag-focus. Sa oras ng tanghalian, umupo siyang mag-isa, gaya ng dati. Ngunit ng araw na iyon, mas nakakabagabag ang katahimikan sa paligid. Hindi lang siya ang bagong estudyanteng scholar. Ngayon, siya na ang batang aakyat sa entablado at di umano'y magiging sentro ng panunuya. 6:00 ng gabi, halos lahat ng upuan sa auditorium ay okupado na. Mga magulang na maayos ang pananamit, mga guro na nakapila, at mga estudyanteng may sabik ng ngiti ang naghihintay sa simula ng pagtatanghal. Ang auditorium ng Mabuhay Academy ay malaki, moderno at kahanga-hanga. Ito ang uri ng lugar kung saan inaasahan ang palakpakan para sa mga anak ng negosyante, hindi para sa mga apo ng tagalinis. Sa likod ng entablado, pinagpapawisan ang mga kamay ni Elias. Suot niya ang tanging pormal na kamisa na mayroon siya, na pinlansya ng buong pagmamahal ng kanyang lola, at isang pares ng sapatos na isang sukat ang laki, hiniram sa isang kapitbahay. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang isip ay kumakapit sa tanging katiyakan na mayroon siya. Kapag nasa harap na siya ng mga teklado, lahat ay magkakaroon ng saysay. Ang direktor, si Direktor Reyes, ang nagbukas ng kaganapan na may pormal na talumpati at puno ng mga gasgas na pahayag. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagkakaiba-iba, pagiging inklusibo at mga halaga ng paaralan. Ang sinumang nakarinig sa kanya
ay maaaring maniwala na pinaniniwalaan niya iyon, ngunit alam ni Elias, alam ng lahat na sa likod ng pinakinis ng ngiti ay may pagmamataas. At para simulan ang ating gabi ng mga talento na may kakaibang bagay, sabi ng direktor na nagpakawala ng mabilis at puno ng sarkasmo na tingin, mayroon tayong isang espesyal na numero. Inaanyayahan ko sa entablado ang ating bagong estudyante, si Elias. Ang ilang tao ay pumalakpak, ang iba ay naghintay lamang, mausisa, ngunit sa mga estudyante, mga pigil na tawa ang sumabog na parang kislap. Umakyat siya sa entablado. Bawat hakbang ay tila may bigat na tonelada. Humuni ang mikropono. Ang piano ay kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw. Umupo siya, inayos ang upuan, huminga ng malalim, ipinikit ang mga mata at nagsimula. Ang mga unang nota ay mahina, halos mahiyain, ngunit kaagad itong kumalat na parang isang pinong pabango sa buong silid, isang sariling likhang areglo, isang melodiya na binuo mula sa mga alaala, sakit at pag-asa. Tumutugtog siya ng may kaluluwa, ng may katotohanan, at unti-unti ang tawanan ay naging katahimikan. Huminto ang mga usapan, nawala ang mga ngiti. Ang mga kamay na dati handang mag-record ay huminto sa gitna. Tila huminto ang oras. Hindi siya tumitingin sa sinuman, hindi niya kailangan. Buong-buo siya doon. Bawat nota na tinutugtog niya ay isang kwento na walang sinuman sa silid na iyon ang nakakaalam. Bawat chord ay isang sagot sa lahat ng kanyang narinig sa mga nakaraang araw. Hindi siya sumisigaw, hindi siya humaharap, tumugtog lang siya at sapat na iyon. Nang matapos siya, nagkaroon ng isang segundong lubos na katahimikan. Pagkatapos, isang palakpak ang umalingaw-ngaw. Nagmula iyon sa isang ginang sa ikatlong hilera na may luha ang mga mata. Kaagad sumunod ang iba at, nang walang babala, tumayo ang buong auditorium. Ito ay isang emosyonal na reaksyon na walang sinuman ang nakahula. Ngunit sa kaliwang sulok ng entablado, si Direktor Reyes ay nanatiling nakaupo, nakakrus ang mga braso, nakatunganga. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan iyon. Ang kanyang plano na gawing katawa-tawa ang bata sa harap ng lahat ay nawala sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng pagtatanghal, habang hinihintay ng ibang estudyante ang kanilang mga performance, bumaba si Elias mula sa entablado na may mabilis na tibok ng puso. Hindi ito euphoria, kundi ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya na nagsalita siya at narinig siya. Sa labasan ng auditorium, lumapit ang ilang magulang upang batiin siya. Lumapit ang mga guro upang kamayan siya. Maging ang mga estudyanteng nangutya dati ay tila nagulat. Tila sa loob ng ilang minuto ay nakita ng lahat si Elias bilang siya talaga at hindi bilang isang mas mababa. Ngunit nilampasan siya ng direktor nang walang anumang sinabi, walang pagbati, walang tingin. Tumalikod lamang siya at nagmadali na tila may tinatakasan. At sa isang paraan, tama nga, dahil doon sa entablado kung saan niya plinano ang isang kahihiyan, nagtanim si Elias ng isang buto na magpapabago hindi lamang sa paaralan, kundi sa kanyang sariling buhay. At ang darating pa ay mas magiging kahanga-hanga. Ang katahimikan ng silid na iyon ay umalingaw-ngaw ng mas matagal kaysa anumang palakpak. Kahit pagkatapos bumaba ni Elias sa entablado at umupo sa kanyang sulok, ang mga bulungan ay mahiyain, halos pigil. Ang damdamin ay hindi maingay, kundi isa sa mga nagmamarka sa katahimikan. Tila may isang bagay na nagbago sa loob ng bawat taong naroroon, isang uri ng automatikong paghusga ng nakabalatkayong pagtatangi na ngayon ay nagpapaisip sa kanila ng lahat. Habang ipinapakita ng ibang estudyante ang kanilang mga performance, mga inensayong sayaw, mga memorized na pagbigkas, mga comedy number, ang pangalan ni Elias ay nasa bibig pa rin ng marami, ngunit sa pagkakataong ito, nang may paggalang. Wala akong ideya na marunong siyang tumugtog ng ganyan, bulong ng isang ama sa kanyang asawa. Hindi lang iyon talento, kundi damdamin. Nakita mo ba? Komento ng isang guro na naantig. Ibang klase ang batang iyon. Espesyal siya, narinig,
mula sa isang grupo ng mga ina malapit sa pasilyo. Mula sa likod ng silid, ang guro ng musika, si Ginang Sarmiento, ay palihim na pinupunasan ang kanyang mga mata. Nakapagtrabaho na siya sa daan-daang estudyante sa kanyang karera, ngunit bihira siyang makakita ng sinumang tumugtog ng may ganoong katotohanan. Hindi lang tumutugtog si Elias, kinuwento niya ang isang kwento sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at imposibleng baliwalain iyon. Nang maglaon, nang matapos ang gabi at pinauwi na ang mga estudyante, nanatiling tahimik si Elias. Hindi siya umakyat sa entablado para sa palakpakan. Umakyat siya para sa kanyang sarili at para sa kanyang lola na naghihintay sa kanya sa bahay na may mainit na pagkain at mahigpit na yakap. Pagdating niya, sinalubong siya nito sa pintuan ng may ngiti. "Kumusta anak?" "Tumugtog po ako lola," at nakinig sila, sagot niya ng may kumikinang na mga mata. Niyakap siya nito tulad ng pagyakap ng isang lola. Walang salita, walang tanong, kundi niyakap lamang siya sa dibdib na puno ng pagmamalaki ang puso. Kinabukasan, naiiba ang paaralan. Walang selebrasyon, walang pampublikong pahayag, ngunit may mga tingin. Sa pagkakataong ito, hindi ito mga tingin ng paghamak, kundi mga tingin ng pagiging mausisa, pagkamangha at pagninilay. Marami sa mga nangutya kay Elias ay tinitingnan siya ngayon ng may pag-aalinlangan na tila binabalik tanaw ang kanilang sariling mga pag-uugali. Si Carlo, isa sa mga nangutya ilang araw na ang nakalipas, ay nilampasan siya sa pasilyo at sa unang pagkakataon walang sinabi, yumuko lang. Hindi ito paghingi ng tawad, ngunit ito ay isang senyales na may nagbago. Sa silid ng mga guro, iisa lang ang usapan. "Nakita mo ang talento ng batang iyon," sabi ng coordinator ng science. "Kailangan ng paaralan na hikayatin iyan, bigyan ng espasyo," dagdag ng guro ng literature. Si Direktor Reyes, gayunpaman, ay nanatiling tahimik. Ang insidente ng pagtatanghal ay hindi inaasahang tumama sa kanya. Sigurado siya na si Elias ay mabibigo o, sa pinakamababa, ay magbibigay ng isang pangkaraniwang performance. Ang plano ay ilantad siya, bahagyang ipahiya siya, at palakasin ang kanyang imahe bilang isang hindi akmang estudyante. Ngunit ngayon ay nagkamit ng paggalang ang bata at ito ay nakakabagabag. Sa pagpupulong ng koponan ng hapong iyon, habang pinupuri ng lahat ang pagganap ng estudyante, pinutol ng direktor, "Isa lang iyang pagtatanghal. Panatilihin natin ang focus sa pedagogical program." Ang mga emosyonal na sandali ay lumilipas lang. Ang pahayag ay bumagsak na parang bato. Si Ginang Sarmiento, na hanggang noon ay nananatiling pigil, ay sumagot. Nang may buong paggalang, Direktor Reyes, "Ang nangyari kahapon ay hindi lamang isang emosyonal na sandali, ito ay isang mahalagang pangyayari." Ang katahimikan na sumunod ay nagsabi ng lahat. Sa mga sumunod na araw, napapansin na si Elias, ngunit hindi siya naghahanap ng pagiging bida. Nanatili siyang nakaupo sa likod, ginagawa ang kanyang mga takdang aralin, iniiwasan ang mga komprontasyon, ngunit sa loob niya ay may nagbago na. Ang kahihiyan ay napalitan ng tiwala, ang pag-aalinlangan ay naging katiyakan. Isang araw, sa gitna ng klase ng history, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang empleyado na may sobre. Ito ay para kay Elias. Dahan-dahan niya itong binuksan, mausisa, at nanlaki ang kanyang mga mata ng basahin. Ito ay isang imbitasyon upang lumahok sa isang audition sa konserbatoryo ng musika ng lungsod, isa sa mga pinakarespetadong institusyon ng musika sa rehiyon. Ang guro mismo na si Ginang Sarmiento ang nagmungkahi ng kanyang pangalan nang hindi siya pinaalam. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang maabot ng kanyang talento. Sa oras ng break, lumapit siya at ipinaliwanag, "May nakita ako sa iyo na hindi ko laging nakikita. Hindi iyon pwedeng mamatay dito sa loob, Elias. Mas nararapat ka." Ngumiti siya sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ngumiti ng may magaan na puso, ngunit ang hindi nila alam ay bantay sarado ang direktor sa bawat hakbang at hindi siya handang mawala ang kontrol sa naratibong iyon. Sa likod ng mga tagpo,
si Director Reyes ay nagsisimulang mainis sa paghanga na nakukuha ng bata. At kapag ang mga taong nasa kapangyarihan ay nakaramdam ng pagbabanta, madalas silang mag-reak sa pinakamasamang paraan. Ngunit hindi na nag-iisa si Elias, at ang darating pa ay magpapatunay nito sa hindi mababagong paraan. Sa bawat bagong araw sa Mabuhay Academy, may tila kakaiba. Hindi lang si Elias ang nakakaramdam nito. Mas atento ang mga pasilyo, mas maingat ang mga guro at ang mga estudyante. Bueno, lalong dumarami ang mga bulungan. Nanatili si Elias sa parehong paninindigan, mahinahon, magalang, nakatutok. Ngunit ngayon, saan man siya dumaan, ay may mga matang sumusunod sa kanya. Ang iba ay mausisa, ang iba ay humahanga, at ang iba ay naiinis. Ang balita ng kanyang pagtatanghal ay kumalat sa mga pasilyo na parang isang lihim na hindi naingatan ng maayos. Bagaman walang sinumang nagsasalita ng lantaran, malinaw na may nagbago. Ang mga estudyanteng dating hindi siya pinapansin, ngayon ay binabati siya ng may tango ng ulo na tila kinikilala ang isang tahimik na lakas. Ngunit sa mga sulok na hindi abot ng paningin ng matatanda, buhay pa rin ang mga biro. Ngayon ay mas nakatago, mas nakalalason. Henyo sa piano, Nangutya ang isa sa mga batang lalaki sa basketball team nang dumaan si Elias sa locker room. Tutugtog ka sa halftime ng susunod na laro. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad gaya ng dati, hindi dahil hindi niya naririnig, kundi dahil natutunan niya mula pa pagkabata na minsan ang katahimikan ang pinakamahusay na sagot sa sinumang gustong manginis. Ang hindi niya alam ay hindi lamang sa mga estudyante matatagpuan ang mga peking ngiti. Sa silid ng direksyon, si Director Reyes ay mas balisa kaysa kailanman. Mula ng gabi ng pagtatanghal, kinukwestiyon na ang kanyang autoridad. Nagsimulang magmungkahi ang mga guro ng mas inklusibong aktibidad. Iminungkahi ng pedagogical coordinator na lumikha ng isang permanenteng espasyo para sa musika sa paaralan. Nagpadala ang mga magulang ng mga mensahe na pumupuri sa bagong estudyante. At para lumala pa, ang pangalan ni Elias ay madalas nang binabanggit sa mga pagpupulong bilang halimbawa ng talento, dedikasyon at paglampas sa mga hamon. Ito ay isang banta. Si Director Reyes, sanay na kontrolin ang kapaligiran sa pamamagitan ng mga nakahandang talumpati at mahigpit na patakaran, ay nakita ngayon na nawawala ang kanyang kontrol. Ang batang balak niyang gawing katawa-tawa ay naging simbolo ng isang bagay na mas malaki, at ito ay nagpagalit sa kanya. Isang Huwebes ng hapon, tinawag ni Director Reyes si Ginang Sarmiento para sa isang pribadong usapan. Masyado kang abala sa bagong estudyante, Elias. Opo, tungkulin ko bilang isang guro na kilalanin at hikayatin ang mga talento o mga abala. Sagot niya habang kinukrus ang mga braso. Hindi natin pwedeng hayaang maging entablado ng emosyonal na palabas ang paaralan. Nakakaalis ito ng focus sa mga resulta. Huminga siya ng malalim. Ang nangyari ng gabing iyon ay totoo. Totoo iyon. Hindi iyon isang palabas. Iyon ay tunay na edukasyon, sir. Nanatiling tahimik ang direktor sa loob ng ilang segundo bago tinapos. Sana lang ay alam mo kung sino ang binibigyan mo ng labis na espasyo. Minsan ang mga tao ay nagiging masigasig sa kaunting bagay at nadidismaya kaagad pagkatapos. Ito ay isang nakakubling banta, ngunit hindi natakot ang guro. Samantala, sinunod ni Elias ang kanyang rutina ng may disiplina. Nagsimula siyang mag-ensayo para sa audition sa konserbatoryo. Sa gabi, pagkatapos gawin ang kanyang mga takdang aralin, bumaba siya sa sulok ng bahay upang mag-practice sa lumang piano na wala sa tono. Bawat ensayo ay isang pagtatagpo sa kanyang kasaysayan. Tumutugtog siya na may alaala ng kanyang lola, naglalaba ng damit sa madaling araw, na may sakit ng mga biro na kanyang narinig at may pag-asa na makapagpabago ng isang bagay kahit sa loob lang. Isang umaga, nagulat siya sa isang hindi inaasahang imbitasyon.
Nagbukas ang paaralan ng mga bakante para sa isang bagong grupo ng mga talento na may buwanang pagtatanghal. At siya, siyempre, ay inirekomenda ni Ginang Sarmiento. Tatayo ka ba? Tanong niya nang may bahagyang ngiti. Ngunit minsan, Elias, kailangan mong ipakita ang iyong sarili upang matuto ang mundo na makakita. Pinag-isipan iyon ni Elias sa loob ng maraming araw. Ang pagtanggap ay nangangahulugang ilantad muli ang sarili, humarap sa mga bagong tingin, bagong paghuhusga, ngunit nangangahulugan din ito ng paglaban at pagbabago. Sa library, habang nagbabasa siya tungkol sa mga kompositor na humarap sa mga digmaan, kahirapan at pagtanggi, may napansin siya. Marami sa kanila ang hindi nanalo dahil lamang sa talento, kundi dahil sa tapang na magpatuloy kahit na tila itulak sila ng lahat sa katahimikan at doon siya nagpasya. Tutugtog ako, ngunit gusto kong nandoon ang lola ko, sabi niya sa guro, sigurado sa desisyon. Isang karangalan na makasama siya. Sa parehong linggo, nalaman ni Direktor Reyes ang imbitasyon at ang kanyang pagkainis ay naging aksyon. Kinabukasan, tinawag si Elias sa silid ng direksyon. Sinalubong siya ng direktor nang may pilit ng ngiti. Binabati kita sa imbitasyon na magtanghal muli, ngunit gusto kong maintindihan mo, inaayos namin ang mga kaganapan sa paaralan. Walang espasyo para sa mga pag-uulit, alam mo. Kailangan nating bigyan ng pagkakataon ang ibang estudyante. Lumunok si Elias. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Ngunit bago pa siya makasagot, dinugtungan ng direktor. Sa anumang paraan, maaari kang manood bilang panauhin. Minsan ay magandang malaman ang ating lugar. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Elias ang pagtaas ng galit, ngunit wala siyang sinabi. Umalis lang siya ng silid nang nakataas ang kanyang baba. Sa labas ay nakita niya si Ginang Sarmiento. Sinabi niya sa iyo na wala nang pagtatanghal, di ba? Tanong niya. Binabasa ang kanyang mga mata. Oo, nagsinungaling siya. Mangyayari ang pagtatanghal at tutugtog ka. Doon sa tahimik na pasilyo na iyon, naintindihan niya. Ang laban na kanyang kinakaharap ay hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng sa isang punto ng buhay ay pinatahimik dahil sa pagiging iba at hindi na siya maaaring umatras. Bago ang piling paaralan, bago ang entablado, bago ang mga mapanghusgang tingin, mayroong isang maliit na 2 kwartong apartment sa Barangay Maharlika. Doon nakatira si Elias kasama ang kanyang lola. Si Lola Marta, isang babaeng may magaspang na kamay at higanteng puso. Pinalaki niya si Elias mula pa noong 4 na taong gulang ito matapos mamatay ang ina ng bata dahil sa isang mabilis at tahimik na sakit. Hindi niya nakilala ang kanyang ama o mas tamang sabihin, umalis ito bago pa siya makapagsalita ng unang salita. Ang lola na medyo may edad na ay bumuhay sa kanilang dalawa sa abot ng kanyang makakaya, paglalaba, pananahi, maliliit na trabaho. Araw-araw, maaga siyang umaalis at gabi na umuwi, pagod, ngunit may ngiti sa labi at isang salita ng pagmamahal na handa para sa kanya. Baka wala tayong masyadong gamit, ngunit mayroon tayong mahalaga. Madalas niyang sabihin kapag halos walang laman ang ref. Ano po, Lola? Dignidad at isa't isa. Sa simpleng bahay na iyon nakilala ni Elias ang piano, isang lumang instrumento na ibinigay ng isang ginang na pinaglilinis ng kanyang lola ang bahay. Ang mga teklado ay nagkabalat, ang ilan ay nakakabit, ang iba ay wala sa tono, ngunit maganda pa rin. Para kay Elias, tila mahika iyon. 7 taong gulang pa lang siya nang idikit ang kanyang mga daliri sa mga teklado sa unang pagkakataon. Napansin ni Lola Marta ang kislap sa mga mata ng kanyang apo at mula noon sinimulan siyang hikayatin sa lahat ng kanyang makakaya. Bumili siya ng mga lumang partitura, kuwaderno, nagturo ng mga video sa computer ng pampublikong library. Sa gabi, kapag natutulog na ang komunidad at pinapayagan ng katahimikan, tumutugtog si Elias. Hindi lang iyon musika, iyon ay pagpapagaling. Bawat nota ay isang yakap na hindi niya naranasan. Bawat melodiya, isang daan
upang takasan ang mahirap na realidad na bumabalot sa kanya kapag tila napakahirap ng buhay na halos laging ganito. Umupo siya sa harap ng piano at hinayaan ang kanyang mga daliri ang magsalita para sa kanya. Iniligtas ng musika si Elias at, sa totoo lang, iniligtas din ang kanyang lola. Hindi sinasabi ni Lola Marta, ngunit namumuhay siya nang may sakit sa katawan. Malaki na ang kanyang edad, mabigat ang trabaho, minsan ay naglilinis siya ng 3 bahay sa isang araw, ngunit kapag naririnig niya ang musika na nagmumula sa sulok, ngumingiti siya. Naramdaman niya na may saysay ang lahat ng hirap na iyon. Malayo ang mararating mo, anak ko, mas malayo kaysa sa narating ko, sabi niya habang maingat na pinlansya ang kamisa ni Elias para sa paaralan. Gusto ko lang po na ipagmalaki niyo ako. Pinagmamalaki na kita mula pa noong unang araw na hawakan mo ang kamay ko ng iyong maliliit at payat na daliri. Kilala rin ng kapitbahayan ang talento ng bata. Sa edad na 11, tumugtog siya sa maliliit na kapilya tuwing linggo. Walang bayad. Tumugtog siya dahil sa pagmamahal, pananampalataya at pasasalamat. Tahimik na umuupo ang mga tao para lang makinig sa kanya. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba ay ipinipikit ang kanilang mga mata. Sinasabi nila na may kakaiba sa batang iyon, isang sensibilidad na nagmumula sa kaluluwa, ngunit hindi naging mabait ang buhay. Nagkaroon ng mga buwan na halos hindi sapat ang pagkain para sa kanilang dalawa. Paminsan-minsan napuputol ang kuryente. Itinatago ng lola ang mga bill na hindi pa nababayaran. Sinasabi niyang kontrolado ang lahat, ngunit nagkukunwari si Elias na naniniwala, kahit nakikita ang paghihirap na nakaukit sa mukha nito. Isang araw, pauwi mula sa pampublikong paaralan kung saan siya nag-aaral, nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa hagdan, pagod na may pulang mga mata. Natanggal siya sa isa sa mga bahay kung saan siya nagtatrabaho ng mahigit 5 taon. Sabi nila, matanda na raw ako, bulong niya, kailangan nila ng mas maliksi. Umupo si Elias sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. Ako na po ang mag-aalaga sa inyo balang araw. Pangako, inaalagaan mo na ako, anak ko. Sa pagiging ikaw, binibigyan mo na ako ng lakas. Ilang sandali pagkatapos nito, lumabas ang balita tungkol sa programa ng scholarship. Ang Mabuhay Academy ay nagbubukas ng mga bakante para sa mga estudyanteng may natatanging galing sa sining at musika. Dali-daling ipinagpatala ni Lola Marta si Elias, nahihirapang pinunan ang mga form, ginamit ang computer na hiniram sa simbahan at nag-record ng isang simpleng video ni Elias na tumutugtog gamit ang nanginginig na kamera sa sulok ng kanilang bahay. Pagkalipas ng 2 buwan, dumating ang sobre. Nang mabasa niya ang pangalang Elias na naaprubahan, lumuhod si Lola Marta at umiyak. Iyon ang unang magandang balita sa mahabang panahon. Gayunpaman, alam niya na iba ang mundo na pupuntahan ng kanyang apo. Isang mundo na marahil ay hindi siya tatanggapin ng buong puso. May mga taong hindi ka maiintindihan, Elias. Mga taong titingin sa iyo nang may paghamak. Hindi ko iyon papansinin. Ngunit mararamdaman mo iyon. Alam kong mararamdaman mo. Huwag mo lang hayaang baguhin kanyan. Gusto ko lang pong tumugtog, Lola. Kung gayon, tumugtog ka, ngunit tumugtog ka ng buo mong pagkatao, hindi kailanman may takot. Ang mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isip araw-araw sa Mabuhay Academy, sa mga umaga na humaharap siya sa masasamang tingin, sa mga pasilyo kung saan ang mga ngiti ay peke, sa entablado kung saan sinubukan siyang gawing biro. Hindi lang talento si Elias, siya ay kasaysayan, pakikibaka, pag-ibig na naging tunog. At gaano man nila subukang patahimikin siya, alam niya. Hanggat mayroon siyang mga teklado na tutugtugin, hanggat naroroon ang kanyang lola sa madla, walang sino man ang makakapigil sa kanya. Ngunit mayroong hindi pa handang tanggapin iyon, at ang darating pa ay hihingi sa kanya ng mas maraming tapang kaysa kailanman. Si Direktor Reyes ay laging itinuturing na isang kagalang-galang na tao, walang dungis na necktie, makintab na sapatos, ensayong ngiti.
Siya ang uri ng direktor na alam kung ano ang sasabihin sa mga pagpupulong sa mga magulang na maganda ang salita tungkol sa mga halaga ng edukasyon at pagkakapantay-pantay ng mga pagkakataon, ngunit bihira namang isinasagawa ang mga talumpating iyon. Hindi siya nagtataas ng boses, hindi sumisigaw, hindi nang iinsulto ng lantaran. Ang kanyang mga sandata ay mas banayad, mga pagkakaitan, paghamak, mga tingin na nagsasabi ng lahat ng hindi nangangailangan ng salita. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang nagmumula sa posisyon, kundi sa natatakot ang mga guro na harapin siya. Iginagalang siya ng mga magulang para sa kapakanan at maagang natuto ang mga estudyante na huwag umasa sa empatiya. Ngunit sapat na ang maingat na pagtingin upang mapansin ang mga senyales sa kasaysayan ng paaralan. Madaling makahanap ng mga pattern. Ang mga estudyanteng nagmula sa mga marginalized na komunidad ay bihira na nananatili hanggang sa katapusan ng taong panuruan. Ang mga mahuhusay na scholar ay hindi pinapansin o pinipigilan. Ang mga reklamo tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ay nawawala sa paglipas ng panahon, laging mayroong teknikal na paliwanag o hindi pagkakaintindihan sa huli. Ang mga mas matatandang guro ay nagbubulungan tungkol sa mga kakaibang ugali tulad ng kaso ng isang estudyante mula sa rehiyon sa timog na pinagbawalan magsalita ng kanyang dialekto sa loob ng paaralan upang mapanatili ang pagkakaisa ng klase, o ang estudyanteng may kakaibang kultura na ang proyekto ay tinanggihan sa fair ng siyensiya dahil hindi raw ito angkop sa mga pamantayang pang-akademiko. Ngunit wala kailanman napatunayan. Alam ni Direktor Reyes kung paano protektahan ang kanyang sarili. Sa pagdating lamang ni Elias, nagsimulang lumabas ang mga bitak. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang estudyanteng lumihis sa pamantayan ang nagkamit ng pagkilala hindi dahil sa kawanggawa, kundi dahil sa hindi maitatangging merito. Binasag nito ang tahimik na lohika na pinaninindigan ng direktor sa loob ng maraming taon. Ginawa nitong magtanong ang mga guro, mag-isip ang mga estudyante, ginawa nitong magkomento ang mga magulang. Mapanganib iyon para sa kanya. Mula ng araw ng pagtatanghal, si Direktor Reyes ay nagsimulang kumilos sa likod ng mga tagpo. Kinansela ang mga bukas na pagpupulong, binago ang schedule ng mga kaganapan, nakialam sa mga klase ng musika, sinubukan ng patago na putulin ang anumang espasyo na maaaring magkaroon si Elias upang muling magningning. Ngunit isang guro sa partikular ang hindi na natiling tahimik, si Ginang Sarmiento, kilala niya ang paaralan ng mas mahusay kaysa sinuman. Nagtrabaho siya doon sa loob ng 18 taon. Nakita na niya ang direktor na balewalain ang ibang talento, patahimikin ang mga ideya at protektahan ang mga anak ng mayayaman kahit na lumalabag sila sa mga patakaran. Ngunit ngayon, naramdaman niya na oras na para sabihing tama na. Nagsimula siyang mangalap ng mga dokumento, mga ulat, maliliit na record sa loob ng maraming taon. Nakipag-usap siya sa mga dating estudyante, naghanap ng mga lumang minutes ng pulong, nakakita ng mga nakalimutang pagbanggit sa mga pagpupulong kung saan kinuha ang mga kahina-hinalang desisyon at natagpuan sa mga naka-archive na papel ng paaralan. Isang lumang liham. Ito ay mula sa isang ina. Ang liham ay nag-akusa kay Direktor Reyes na tumangging suportahan ang kanyang anak, isang scholar na nakaranas ng bullying batay sa lahi sa loob ng paaralan at pinaalis sa paaralan sa saligan ng mga problema sa disiplina. Nagmamakaawa ang ina para sa isang bagong pagkakataon. Iginiit niya na ang bata ay isang mahusay na estudyante, ngunit ang tugon ng paaralan na nilagdaan ni Direktor Reyes mismo ay malamig at pinal. Ililipat ang estudyante dahil hindi raw ito nakakaangkop sa kapaligiran ng institusyon. Naging luhaan ang mga mata ni Ginang Sarmiento nang muling basahin iyon. Iyon ay parehong pattern, parehong estratehiya, parehong uri ng pagbubukod na nakabalat kayo bilang patakaran. Walang alam si Elias tungkol dito. Para sa kanya, ang direktor ay isang tao lamang na hindi gusto sa kanya, ngunit mas malalim ang katotohanan. Nakita ni Direktor Reyes sa kanya ang isang panganib.
Hindi lang talento ang kinakatawan ng bata, kundi pagbabago. At ito ay nagbabanta sa tahimik na kontrol na pinanatili ng direktor sa loob ng maraming taon. Samantala, sa silid ng mga guro, nagsimulang magbago ang tono ng mga usapan. Napansin mo ba kung paano siya kumilos sa mga scholar? Komento ng guro ng geography. Lagi siyang may dahilan para pigilan ang kanilang pag-unlad, dagdag ng guro ng science. At ngayon, kay Elias, naging lantaran na. Walang ginawa ang bata, kundi ipakita ang kanyang talento at tingnan ang kanyang kinakaharap. Ang pag-aalinlangan ay naging pagkagalit, at ang pagkagalit ay unti-unting naging tapang. Ngunit ang mitsa ay darating pa. Iyon ay nang ipinahayag ng direktor ng rehiyonal na edukasyon na magsasagawa sila ng isang sorpresang pagbisita sa paaralan sa susunod na linggo. Ito ay isang rutinang audit, ngunit bumagsak na parang bomba. Naging alerto si Direktor Reyes. Nagsimula siyang tumakbo sa mga pasilyo na tila naglilinis ng mga bakas. Binago ang mga ulat, muling isinulat ang mga email, ipinadala upang kolektahin ang mga materyales mula sa silid ng musika. Kinakabahan siya sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon. Sa kabilang panig, naghahanda si Ginang Sarmiento ng isang dosye. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng may katalinuhan. Hindi siya maaaring mag-akusa ng walang matibay na ebidensya, ngunit ang lahat ay nagkakasundo. At kung mayroong tunay na pagkakataon na buwagin ang di nakikitang pader ng pagbubukod, hindi niya ito palalampasin. Sa parehong linggo, tinawag niya si Elias para sa isang usapan pagkatapos ng klase. Pumasok siya sa silid na may dala pa ring bag sa likod, hindi naiintindihan ang dahilan. Elias, kailangan kong ipaalam sa iyo ang isang bagay, simula niya ng may matatag na boses. Ang ginagawa mo rito ay higit pa sa iyong musika. Hindi ko naintindihan. Nagbukas ka ng pintuan na sinubukan ng marami na itulak bago ka. Tumugtog lang ako ng piano at iyon ay revolusyonaryo. Ibinahagi niya pagkatapos ang bahagi ng kanyang natuklasan. Nang hindi pumasok sa mabibigat na detalye, ipinakita niya sa kanya na mayroong iba pa na tulad niya dati. Mga kabataan na sumubok, ngunit hindi nakayanan ang sistema na pinatahimik, pinalayas, kinalimutan. Ngunit hindi ka magiging ganoon. Bakit? Dahil magkasama na tayo ngayon? Hindi sumagot si Elias. Naramdaman lang niya ang mga mata niyang puno ng luha. Hindi na siya nag-iisa at binago nito ang lahat. May nagbago sa mga pasilyo ng Mabuhay Academy. Banayad ito sa simula. Isang pagbati na dati hindi ibinibigay. Isang guro na dumadaan kay Elias at ngayon ay humihinto upang magtanong kung kumusta siya. Isang grupo ng mga estudyante na, sa halip na tumawa sa likuran, ay nagsimulang manahimik sa harap ng anumang masamang biro. Ang paaralang iyon na laging naglalakad ng tahimik sa harap ng mga kawalan ng katarungan, ngayon ay bumubulong at lumalaki ang mga bulungan. Nanatili si Elias sa parehong pag-uugali, mahinahon, magalang, nakatutok, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa likod ng kanyang mahinhin na paglalakad, ngayon ay may mga tingin ng suporta. Si Ginang Sarmiento ang naging pangunahing kaalyado niya, ngunit hindi siya nag-iisa. Nagsimulang banggitin ng guro ng history si Elias sa mga klase bilang halimbawa ng paglaban. Ang coordinator ng Pedagogical Corps, na dati neutral, ay nagsimulang ipagtanggol ng publiko ang pagsasama ng mga scholar na may talento sa mga kaganapan ng paaralan. Ang direktor, si Direktor Reyes, ay napansin ang pagbabago at naramdaman na nawawala ang kontrol sa kanyang mga daliri. Sa mga mural ng paaralan, lumabas ang mga mensahe ng paghihikayat sa talento, pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba, walang pangalan, walang lantaran, ngunit alam ng lahat na tungkol iyon kay Elias. Tila unti-unting nagigising ang paaralan mula sa mahabang pagkakatulog, at pagkatapos ay dumating ang anunsyo na nagpakilabot sa lahat. Si Ginang Sarmiento, sa suporta ng ilang guro, ay nag-organisa ng isang bagong pagtatanghal ng sining na tinatawag na
mga tinig ng paaralan, isang espasyo para sa mga estudyante na magkuwento ng kanilang mga karanasan sa pamamagitan ng musika, sayaw, tula o sining. Sa unang pagkakataon, ang kaganapan ay hindi limitado sa mga pinakapopular na estudyante o sa mga anak ng mga sponsor ng paaralan. Nang idikit ang mga poster sa mga pasilyo, nagkasalubong ang mga tingin. Lahat ay iisa ang iniisip. Si Elias. Ang pangalan niya ay wala pa sa listahan ng mga pagtatanghal, ngunit malinaw ang imbitasyon. Ito ay isang direktang paghamon sa direktor at isang pampublikong pagkakataon upang muling patunayan ang nagsimula sa unang recital na iyon. Nag-aalangan si Elias. Hindi ko alam kung dapat ba. Susubukan niyang pigilan ulit. At kung susubukan niya, sa pagkakataong ito hindi ka mag-iisa, sagot ni Ginang Sarmiento ng matatag. Hindi mo kailangang manahimik dahil sa takot. Ang lola ni Elias ay nakipag-usap din sa kanya ng linggong iyon. Nakaupo sa lumang sopa sa sala, hinaplos niya ang buhok ng kanyang apo at sinabi, "Anak ko, maaari nilang subukang isara ang mga pinto, ngunit ang mayroon ka ay hindi kasya sa anumang pinto. Ito ay mas malaki, ito ay sa iyo. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa sinuman, ngunit kung magpasya kang ipakita kung sino ka, ako ang nasa unang hilera." Tiningnan siya ni Elias sa loob ng ilang segundo, at doon, sa pagpapalitan ng mga tingin, ginawa niya ang kanyang desisyon. Oo, tutugtog siya muli, at sa pagkakataong ito ay hindi lamang para sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita sa mga pasilyo. Magtatanghal si Elias. Sa pagkakataong ito walang tawanan. Mayroong pag-asa, ngunit kasama ng pag-asa ay dumating ang pagtutol. 2 araw bago ang kaganapan, nagpatawag si Director Reyes ng isang emergency meeting, inangkin ang kakulangan ng istruktura, salungatan ng mga agenda at inihayag na ang kaganapan na mga tinig ng paaralan ay pansamantalang sinuspinde. Nahati ang paaralan, nagprotesta ang mga guro, nagsimulang mag-organisa ang mga estudyante sa maliliit na grupo. Direkta na hinarap ng pedagogical coordinator ang direktor, humihingi ng nakasulat na paliwanag. Walang sinuman ang nakagawa nito dati. Sa parehong araw, pumasok si Ginang Sarmiento sa silid-aralan na may mga matang puno ng pagkagalit. Magpapatuloy tayo sa pagtatanghal, may entablado man o wala. May suporta man mula sa pamunuan o wala. Ngunit paano po, Ginang? Tanong ng isang estudyante. Mag-improvise tayo sa patio, sa damuhan, sa court, saan man, ngunit mangyayari ito. Ganoon nagsimulang magbago ang takbo ng kaganapan. Nang hapong iyon, nagdikit ang mga estudyante ng mga improbisadong poster sa mga pasilyo. Biyernes, 6:00 ng gabi, sa damuhan, mga tinig ng paaralan. Hindi na lang ito isang pagtatanghal, ito ay isang manifesto. Ang paggalaw ay umabot sa mga magulang. Ang ilan ay kumilos, ang iba ay kinuwestiyon ang pamunuan. Ang pagbisita ng rehiyonal na audit na mangyayari sa loob ng ilang araw ay nagpatindi sa tensyonadong kapaligiran. Ang paaralan ay nasa bingit ng pagkakawatak-watak. Sa araw ng pagtatanghal, malinaw ang langit, hinila ang mga upuan. Isang hiniram na mikropono ang inilagay ng isang guro ng physics. Luma ang speaker, ngunit gumana. 5:00 sambliko ng hapon, dumating si Elias kasama ang kanyang lola. Suot niya ang pinakamaganda niyang damit, ang parehong itinatago niya para sa mga espesyal na okasyon sa simbahan. Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa espasyo na iyon nang may pagmamalaki. Sinabi kong narito ako, bulong niya kay Elias. Nakangiti. Ang piano ay inilagay sa gitna ng damuhan, hiniram mula sa isang partner na paaralan ng musika. Nagsimulang magtipon ang mga estudyante, tumayo ang mga guro, nagmamasid. Lumitaw ang mga magulang at mula sa malayo, sa balkonahe ng ikalawang palapag, si Direktor Reyes ay tahimik na nagmamasid. Nakakrus ang mga braso, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Umupo siya sa upuan, tumingin sa langit, ipinikit ang mga mata at tumugtog.
Sa pagkakataong ito walang entablado, ngunit may katotohanan. Ang mga nota ay umalingaw-ngaw sa damuhan na tila huminto ang oras. Bawat melodiya ay isang sagot, bawat chord isang tahimik na sigaw, at nang tumugtog ang huling nota, walang sino man ang nakaupo. Lahat ay nakatayo, pumapalakpak, emosyonal, nabago. Ang mapang-aping katahimikan ng paaralang iyon ay nabasag at ang tunog na pumalit ay tunog ng kalayaan. Nang Biyernes ng gabing iyon, ang damuhan ng Mabuhay Academy ay naging entablado ng isang bagay na walang sinuman ang makakalimutan kailanman. Hindi lang ito isang pagtatanghal, ito ay isang sagot. Ito ay ang pagbabago ng sakit sa sining, ng pagtatangi sa paghanga, ng kalungkutan sa pagiging kabilang. Nang matapos si Elias tumugtog, may luha sa mga mata ng marami doon. Ang mga magulang na dati halos hindi napapansin ang kanyang presensya, ngayon ay tinitingnan siya ng may paggalang. Ang mga popular na estudyante na palihim na nangungutya ay pumalakpak ng walang pagkapahiya. Ang mga emosyonal na guro ay nagpapalitan ng mga tingin. Sila ay nasasaksihan ang isang makasaysayang sandali, ngunit para kay Elias, ang pinakamahalaga ay makita ang kanyang lola sa madla, nakangiti ng may pagmamalaki. Ang mga mata ay kumikinang na may halo ng kagalakan at ginhawa na tanging ang mga labis na naghirap ang nakakaintindi. Si Direktor Reyes ay nagmamasid mula sa malayo. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang pagtatangka na ipahiya ang isang estudyante ay magtatapos ng ganito. Nakita niya ang kanyang kapangyarihan na nawawala sa bawat notang tinutugtog. Naramdaman niya ang kanyang sarili na maliit sa harap ng nagawa ng batang iyon nang hindi gumagamit ng lakas o sigaw o akusasyon kundi sa pagiging sino siya. Pagkatapos ng concert, tinawag ni Ginang Sarmiento si Elias sa gitna ng damuhan. "Gusto mo bang magsalita ng ilang salita?" Tanong niya. Nag-aalangan siya. Hindi siya mahilig magtalumpati, ngunit tumingin siya sa paligid, nakita ang napakaraming tao na nagtipon doon at napagtanto niya na iyon ang kanyang sandali. "Gusto ko lang pong magpasalamat dahil sa pakikinig niyo sa akin." Simula niya ng mahina ngunit matatag ang boses. "Hindi ako kailanman tumugtog para maging mas mahusay kaysa kanino man. Gusto ko lang ipakita na lahat tayo ay may sasabihin, kahit na subukan tayong patahimikin. Sana wala nang sinuman dito ang dadaan sa pinagdaanan ko. Ngunit kung dumaan man, sana ay makahanap sila ng taong handang makinig." Nagkaroon ng katahimikan, pagkatapos ay palakpakan. Si Elias, mapagpakumbaba, ay lumayo, ngunit alam niya na nag-iwan siya ng marka. Kinabukasan, naging abala ang paaralan. Kumalat ang mga komento tungkol sa pagtatanghal sa lahat ng dako. Maraming magulang ang lumapit sa pamunuan, humihingi ng paliwanag tungkol sa pagkansela ng opisyal na kaganapan at ang dahilan ng labis na pagtutol sa isang estudyanteng gusto lang ibahagi ang kanyang talento. Sinamantala ni Ginang Sarmiento ang pagkakataon at ibinigay sa rehiyonal na pamunuan ang dosyer na kanyang inihanda. Mga ulat, dokumento, liham, lahat ay nagpapakita kung paano itinago ang mga kawalan ng katarungan sa loob ng maraming taon. Hindi na kailangan ng iskandalo, sapat na lumabas ang katotohanan. Nagbukas ang rehiyonal na pamunuan ng isang investigasyon. Sa unang pagkakataon, nakita ng paaralan ang kanilang direktor na napipilitan. Ang lalaking may perpektong talumpati ay ngayon ay umiiwas sa mga pasilyo. Hindi na tumitingin sa mata ng sinuman. Samantala, si Elias ay inimbitahan na magtanghal sa ibang mga paaralan, simbahan, mga kaganapan sa lungsod. Kumalat ang reputasyon ng kanyang talento, ngunit nanatili siyang pareho, tahimik, mabait, dedikado sa musika at sa kanyang lola. Ang pinakamalaking paghihiganti, sa huli, ay hindi ang sumigaw o humarap o ilantad ang sinuman sa kahihiyan. Ito ay ang ipakita ng elegante at walang alinlangan na ang katotohanan at talento ay mas malaki kaysa sa anumang pagtatangi, na ang sining ay maaaring ang pinakamalakas na tugon sa kawalan ng katarungan,
at ang sinumang sumubok na gamitin ang entablado upang ipahiya, siya ay nagbigay sa kanya ng pinakamalaking mikropono. Nang gabing iyon, ang natalo ay ang katahimikan at ang nagwagi ay ang dignidad. Ang mga pader ng Mabuhay Academy ay hindi na umalingaw-ngaw sa hindi matitinag na autoridad ni Direktor Reyes. Mula ng pagtatanghal sa damuhan, ang pangalan ng direktor ay hindi na naging kasing kahulugan ng paggalang at naging kasing kahulugan ng kawalan ng tiwala. Ang mga pasilyo kung saan siya dati naglalakad ng tuwid at may mapagmataas na tingin, ngayon ay nakikita siyang dumaan na nakayuko ang ulo at nagmamadaling hakbang. Ang imbestigasyon ng rehiyonal na pamunuan ay umuusad ng mabilis. Ang dosye na ibinigay ni Ginang Sarmiento na dati babaliwalain, ngayon ay nagkakaroon ng bigat. Ang kaguluhan na nilikha ni Elias ay nagdulot ng chain reaction at imposibleng pigilan. Sa mga dokumento, mayroong mga record ng irregular na desisyon ng administrasyon, paboritismo at, higit sa lahat, ang pattern ng nakatagong pagbubukod sa mga estudyanteng mula sa mga minority o may scholarship. Ito ay mga pag-uugali na nakabalat kayo bilang mga desisyong pedagogical, ngunit may mapanirang epekto sa landas ng maraming kabataan. Nagsimulang magpahayag ang mga dating guro at maging ang mga dating estudyante. Umabot ang mga mensahe sa ombudsman ng paaralan. Lumabas ang mga testimonya sa mga pagpupulong, ang katotohanan na dating pinipigilan ay nagkaroon ng boses. Nang sumunod na Lunes, isang opisyal na sasakyan ng Konseho ng Edukasyon ang huminto sa harap ng paaralan. 2 inspektor ang sinalubong ng vice-principal na siyang naghatid sa kanila sa silid kung saan naghihintay si Direktor Reyes. Ito ay isang mahaba, seryosong usapan at sa huli isang puting sobre ang inilagay sa kanyang mesa. Ito ang opisyal na abiso ng pansamantalang pagtanggal sa pwesto. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng ilang minuto. Ang ilang guro ay nagkatinginan ng tahimik, ang iba ay bumuntong hininga ng may ginhawa. Nagbulungan ang mga estudyante sa mga pasilyo. Bumagsak ang direktor. Sa wakas, katarungan, hindi nagdiwang si Elias. Nasa patio siya, nag-aaral kasama ang kanyang lola nang lumapit si Ginang Sarmiento at nagsalita. Tinanggal siya sa pwesto. At ngayon, tanong niya, nakatingin sa langit. Ngayon, iba na ang hininga ng paaralan. Walang selebrasyon, walang talumpati, walang opisyal na anunsyo para sa mga estudyante, ngunit alam ng lahat, ang siklo ay nabasag. Sa mga sumunod na araw, pansamantalang kinuha ng vice-principal ang pamamahala, isang babaeng mahinahon, ngunit matino. Ang unang hakbang na ginawa niya ay muling buhayin ang proyektong Mga Tinig ng Paaralan bilang bahagi ng permanenteng kalendaryo ng institusyon. Pagkatapos ay nagbukas siya ng pagpapatala para sa mga bagong grupo ng sining, musika at mga debate tungkol sa pagiging inklusibo at paggalang. Si Elias ay inimbitahan na sumali sa Culture Committee ng paaralan. Ako po? Tanong niya, nagulat. Kinakatawan mo mismo ang kailangan ng paaralan na maging sa hinaharap, sagot ng vice-principal. Si Ginang Sarmiento ay na-promote bilang pedagogical coordinator. Ang kanyang pagganap ay naging mahalaga sa pagbabagong nagsisimula at hindi siya nag-aksaya ng oras. Humanap siya ng mga partnership sa mga konserbatoryo, nag-alok ng mga voluntaryong klase ng musika para sa mga scholar, at pinatibay ang pangako ng paaralan sa pagkakapantay-pantay. Samantala, nagpapatuloy ang kaso laban sa dating direktor ng palihim, ngunit nagawa na ang pinsala. Nawalan si Direktor Reyes ng suporta ng mga magulang, ang paggalang ng mga kasamahan, at ang paghanga ng iilan na nakakakita pa rin sa kanya bilang autoridad. At ang pinakasimboliko sa lahat, siya ay napatalsik hindi dahil sa isang iskandalo, kundi dahil sa isang batang nakaupo sa piano. Isang bata na sinubukan niyang gamitin bilang biro. Isang bata na may tapang at dignidad ay ginawang halimbawa ang kahihiyan. Ang paghihiganti ay nagawa, hindi sa pamamagitan ng sigaw o paglalantad, kundi sa pamamagitan ng elegansya,
katarungan, at isang melodiya na nakaukit sa kaluluwa ng lahat ng nakinig. Lumipas ang mga buwan mula ng pagtatanghal na iyon sa damuhan ng Mabuhay Academy. Ang paaralan, ngayon ay nasa ilalim ng bagong pamunuan, ay naiiba. Ang mga pasilyo na dating tahimik ay naging espasyo ng pagpapahayag. Ang mga pader na dati neutral ay nagpakita na ngayon ng mga poster na may mga larawan ng mga estudyante sa mga proyektong pangsining, pangkultura at panlipunan. At sa sentro ng lahat ng ito ay si Elias, hindi dahil sa pagmamayabang, kundi dahil sa karapat-dapat. Hindi niya kailanman hinangad na maging sentro ng atensyon. Ngunit ang kanyang talento, ang kanyang pagpapakumbaba, at ang paraan ng kanyang pagharap sa kawalan ng katarungan ay nagbigay inspirasyon sa lahat ng nasa paligid. Ang batang pinalayas sa publiko ay naging huwaran ng paglampas sa mga hamon sa loob at labas ng paaralan. Ang imbitasyon para sa audition ng konserbatoryo ng musika ng lungsod ay simula pa lamang. Si Elias ay tinanggap, nakakuha ng isang ganap na scholarship, at sa suporta ng paaralan at komunidad, nagsimulang dumalo sa mga klase sa gabi ng music theory, harmony at composition. Tuwing katapusan ng linggo, nagtatanghal siya sa maliliit na kaganapan sa lungsod, mga simbahan, cultural centers, mga school festival, saan man may piano, nandoon siya, hindi para sa entablado, kundi para sa mga tao, para sa kapangyarihan ng musika na hipuin ang mga kaluluwa. At tuwing may pagkakataon, isinasama niya ang kanyang lola. Siya ang unang dumarating at ang huling umaalis, laging puno ng pagmamalaki ang mga mata at umaapaw ang puso sa pagmamahal hanggang sa dumating ang malaking araw. Ang Mabuhay Academy, na binago at nasa bagong yugto, ay nagpasya na magsagawa ng isang closing event ng semestre na may espesyal na paglahok ng mga dating estudyante at mga scholar na may natatanging galing. Si Elias, ngayon ay may lumalaking pagkilala, ay inimbitahan upang tapusin ang gabi. Ang entablado ay nakatayo sa pangunahing auditorium, ang parehong lugar kung saan ilang buwan na ang nakalipas ay tinawag siya ng may panunuya, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang imbitasyon. Ito ay isang pagkilala, isang pagtatapos sa isang bahagi ng kasaysayan. Puno ang lugar, mga magulang, estudyante, guro, at mga panauhin ang umukupa sa bawat upuan. Sa unang hilera, may nakatiklop na panyo sa kandungan at suot ang navy blue na damit, ay naroon si Lola Marta, ang lola ni Elias. Nang umakyat siya sa entablado, tumayo ang madla bilang paggalang. Walang mga whistle o sigaw, tanging isang mataimtim na katahimikan. Ang uri ng katahimikan na naririnig sa harap ng isang sagradong bagay. Huminga ng malalim si Elias, ipinikit ang mga mata at tumugtog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malungkot na melodiya, hindi ito sigaw, ito ay isang selebrasyon. Ang mga nota ay sumasayaw ng masaya, buhay, puno ng liwanag, tila kinukuwento niya sa mundo sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ang lahat ng kanyang nalampasan, ang mga kahihiyan, ang pagtatangi, ang mga luhang nakatago sa unan, ang mga araw ng katahimikan, ang mga gabi sa sulok kasama ang kanyang lola, at sa huli ay isang paghinto. Tumayo si Elias, tumingin sa madla at nagbigay ng bahagyang paggalang. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Ito ang tunog ng katarungan, ang tunog ng dignidad, ang tunog ng tagumpay. Mula sa sulok, kung saan natuto siyang tumugtog gamit ang maliliit na kamay hanggang sa entablado kung saan ipinakita niya sa mundo kung sino siya talaga, na kumpleto ni Elias ang kanyang paglalakbay. At higit pa rito, binuksan niya ang daan para sa iba, tulad niya, upang mangarap ng walang takot, dahil sa huli, ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay hindi isang scholarship o isang entablado o palakpakan. Ito ay ang patunayan na walang sinuman ang hindi nakikita kapag may tapang na maging buo. At ikaw, nakita mo na ba ang isang tao na hindi pinaniwalaan at nagulat ang buong mundo sa kanyang lakas? Ibahagi mo rito sa mga komento. At kung ang mga ganitong kwento ay humipo sa iyong puso, mag-subscribe sa channel upang hindi mawala ang mga susunod.
Maraming kwento ng katarungan, paglampas sa mga hamon, at pagbabago ang naghihintay sa iyo. Yeah,